ngayong umaga, dadalhin ko kayo, itutur ko kayo sa aking kusina na makitid, maliit, and you have the rights and the control paano mo maximize yung space, paano mo malagay yung mga gamit mo, yung saan mo dapat ilalagay yung mga gamit mo sa location na accessible sa within your reach, na hindi kayo ma-stress, hanapin siya kung sa panahon na gagamitin mo to. So ngayon ituturo ko sa inyo my kitchen, how to organize kitchen stuff, and how to, saan mo to ilulugar, saan mo ito dadalhin, saan mo ito ilagay sa tamang lugar para within the reach na, para available anytime kung ikaw magluluto, kung hindi ka na ma-stress. O saan ka kaya ito, siyempre malimutan tayo, saan ko kaya ito nalagay, siyempre. So at this time also, yung IKEA, nakakatulong sa akin. Napunta ako doon. So, let's go to my kitchen. Ito, hindi magandang kitchen, pero ititiyak ko sa iyo na I know, I have the power, I have the control to maximize kung saan ko dapat ilagay ang mga dapat kong magamitin. Okay? Hindi ito maganda, maliit lang. So, ito yung ginagamit ko talaga ito. Sa sa IKEA. See, may pwede ko pa itong mapaglagyan kasi pagpunta ko dito, parang sira-sira na itong building na units na ito eh. Pero at least within reach ang pagbayad ko dito. Tapos maganda, tumura lang to sa IKEA. Ito ito malagyan ko. Dito may layers, i-maximize ko lang to, pwede kong lagi. Ito ginugupit ko tong mga cartons, malagay ko yung mga bags, Ziploc bags, saka ito clean. So maging creative kayo. Suppose ito mga gamit. So mayroon pang lower layer, lower level. So tingnan mo naman itong ko, stove naman nabili ko sa IKEA na talagang nakakatulong sa akin. Ito lahat ng mga stuff ko nilagay ko dyan. So, nakakatulong talaga itong marami. Tsaka to, maganda din to. Nabibili ko din to sa IKEA lahat. So, tinakpan ko to kasi minsan kasi dito ko pinatuyo yung So, may TV. So, ito ding table na to. Maganda din to. Nabili ko din yan. See, ito sa first layer. Lalagyan ko ng maraming mga spices. So, may drawer pa ilagay ko lahat dito yung ibang mga gamit. So, may second layer din. Ilalagay ko din yung mga gamit ko. Yan. So, mayroon din. At dito, mga sibuyas ko. Ito din, itong mahaba. Mahaba na maraming mapaglagyan siya. So, mura lang ito sa IKEA. See, marami ka So, itong maliit na lugar sa espasyo ng kitchen ko, pwede kang ma-maximize, ma-accommodate lahat yung mga gamit mo. So, another thing is, kung magluluto ako or may gagawin ako dito sa kusina, is ito, tingnan mo naman to, sira-sira na eh. So, ayaw kong, walang dati may hawakan to eh. Ayaw kong panay kuha dito, tapos kukunin ko yung mga gamit. Scissor palagi ko talagang ginagamit. Kanya, lalo na kung may gagawin ako dito sa kitchen. So, ang scissor kailangan available. Hindi na travel, pupunta ako dito para doon kukunin ko yung scissor. So, ang technique ko, nilagay ko siya dito sa cabinet. Kung kailangan magupit-gupit ako, ito lang. Tong, palagi ko talagang ginagamit tong. Instead na dito ko lang to, kahit malapit lang siya sa stove, hindi na kasi sira eh. So another thing is yung mga bagay na madalas kong ginagamit, dito ko nilagay. Yung habang naghuhugas ako dito, gaganin, i-open ko na lang yung So ito, ginupit ko lang to sa mga ginawa ko na lang tong parang sa folder yata to. See? Dito ko nilagay yung mga gamit na madalas kong ginagamit. Tulad dito, peeler, strainer. Saka din dito, madalas akong magbe-bake. So, dito ko ginagamit. May mga yun sa, ba yun? Parang scrapbook. Parang dito.
pwede mo tong mano eh. May utilize eh. Na ilagay mo, hindi na instead na sa drawer mo to ilagay. Diyan na lang. Maliit lang itong kitchen pero within reach naman, kayang-kaya pa naman itong bayaran. Hindi na kailangan magda-double job. Wala na akong panahon matulog, maliligo kung ano, magdo-double job. Kabiro mo magtatrabaho ka ng 12 oras, 14 oras. Ano pa bang time na wala ka nang paglinis. Oh, by the way, so ito yung maraming gamit ko na talagang kasi hindi na dito kasi mga foods dito wala na akong mapaglagyan. So even mga plato wala na rin ako mapaglagyan. Kanya kung meron kayong ang IKEA nakakatulong sa display na pwede mong bibili at saka ikaw nang bahala kung anong magagawa mo. May plato, wala na akong lugar na ilalagay yung mga plato ko. Dito na lang, maliliit lang. Yung madalas kong ginagamit, dito ko inilagay. Hope na itong isi-share ko sa inyo is nakaka-interest sa inyo kung paano kayo mag-organize ng maliit na kitchen. By the way, tingnan natin sa labas. Dapat kasi ngayon, malamig na mag-change na yung kulay ng mga dahon, pero parang summer pa yata dito eh. Kasi dapat taglamig nga, pero ang init. Ano na kaya nangyari sa panahon ngayon? At saka pwede kayong bumili ng mga labels na minsan malilimutan ko rin kung saan ko nilagay yung mga gamit. Ang ginawa ko, nagli-label ako ng ganito, mga ganito, para madali ko silang mahanap. So pwede kayong bumili ng mga label na to. Lagyan mo lang, sulatan mo lang, tapos idikit mo lang sa pinagdidikitan. Kasi nalilito na rin ako kung saan ko